Nararapat nang mabago ang pension system ng mga sundalo dahil obsolete na ang naunang sistema na nabuo panahon pa ng martial law. Ayon kay retired Admiral Emilio Maranyag, ang Pangulo at Chairman ng AFP-RSBS. Ayon kay Maranyag, 2 taon mula ngayon ay lolobo na ang pondong kakailanganin para lamang sa mga pensyonadong sundalo, at kung hindi magbabago ang lumang sistema na nais sa batas noong panahon pa ng batas militar, walang matatanggap ang mga ito. Paliwanag pa ni Maranyag, magpapalaki pa sa nasabing budget kung pagsasamahin ang pensyon ng mga veterano sa pondo ng mga retiradong sundalo. Tama po yun, kasi po sa projection po natin by 2013, kung pagsasamahin mo yung veterans pension at saka military pension, sa 2013 mas malaki na yung pension kaysa yung sweldo ng active na sundalo. 2 years from now. 2 years from now. Kasi ang definition nila ng pension sa Senado, hindi lang military pension, pati pala veterans, gusto nilang pagsamahin yon. So yung ating original forecast na 2016, magiging 2030 na lang dahil isasama yung veterano. Lolobo na. Pero yung aming calculation noon, sa military lang, yung pensioners. But given yung guidance nila sa taas, yung interpretation nila na yung pension daw ng sundalo ay kasama yung veterano, di 2013, mas malaki na yung kwan. Kung hindi magbabago ng malaki yung sweldo ng sundalo. Kasi po, kahit na pag hindi natin pinalitan ng batas, pag sinabi ng DBM, ito lang ang kaya namin ibigay sa inyo, wala nang, yung mga arrears ng mga sundalo, wala na sila matatanggap. Matatanggap nila, nakalista lang. Maraming mamamatay na sundalo na pensyonado na hindi nila matatanggap yung differentials pag hindi natin pinalitan yung current na batas. Sa puntong ito, isa sa mga nakikitang pansamantalang solusyon ng RSBS para kumita at matugunan ang mga gastusin ay magpapautang na ito sa mga regular members ng AFP. Ngayon medyo nagkakaroon na tayo ng headway na magpapropose na tayo ng magandang investment packages para kumita yung ating pera. So ang importante rito, yung ating pong principal ay hindi magalaw. Hindi baling maliit ang kita basta hindi magagalaw yung principal. And we will just wait for the market to perk up para naman kumita ng gusto yung ano. Pero mayroon na kaming bagong solusyon dyan, panukala na ka-approve lang ng board. We will open up loan facility to our soldiers. So may 2 products na kami na i-offer. Inaantay na lang yung approval ng Financial Institution Accreditation Board ng Armed Forces para silang mangolekta sa mga bayad na sa kanilang mga uutangin dito. Talagang kailangan siguro later on ayusin namin itong investment portfolio kasi napabayaan ito nung nakarang administrasyon. 2006 hindi na sila kumilos. Pinabayaan na lang nila yung RSBS na kung saan pumunta. Hindi nila alam isara. Pakay sa batas. Si retired Admiral Emilio Maranyag, RH 911, Big Formento ng DCRH Nationwide.